Nakiisa ang iba't ibang mga relihiyon at religious organization sa protesta sa Luneta. Mismo ang pinakamataas na lider ng simbahang Katoliko, si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, nakimarcha at nagsalita sa rally. Ang mensahe niya, panahon na para pakinggan ang taong bayan. Live mula sa Luneta sa Maynila, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, tahimik na nga at medyo kalmado na dito sa Luneta, no? Na kani-kanina lamang ay medyo mainit dahil sa pagdagsa ng ating mga kababayan na ayaw na sa pork barrel. At nakahanap sila ng kakampi kay mismong Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle na sabi ay panahon na para dinggin ang tibok ng puso ng taong bayan. Sa Luneta, dinala ng taong bayan ang galit nila sa maanumalyang paggamit ng pork barrel. Lumabas daw sila para ipanawagan ang pagbasura dito. Karamihan mga ordinaryong tao na hindi na matiis sa mga balitang nagagamit sa anomalya ang kanilang pera. Ang tatay na ito, bitbit ang anak pati na ang isang flag. Ang pork barrel kasi pag nanakaw nila, apektado itong anak ko. Syempre yung kinabukasan nila, no? Yung edukasyon, yung kanilang pangkalusugan sa hinaharap, yun ang maapektahan sa kasalukuyang sistema. So laban ko to para sa anak ko. Ang magkaibigang ito walang grupong kinabibilangan pero nagdesisyong sumama sa rally. Kami, binabawas sa sweldo namin yung withholding tax, diba? Tapos ang gobyerno naman, ninanakaw lang nila. Masakit sa damdamin namin. Samantalang ang daming naghihirap na kababayan, diba? Mga katulad ni Joven ang bumuo sa karamihan ang dumalo sa pagkilos ngayon. Ngayon, ang sinasabi nila ito ay driven by social media pero mukhang nag-translate na yan sa mga aktual na mga individual na pumupunta dito. At ngayon nga ay tumutugtog yung bayan ko. Nakilala nung panahon ng EDSA. How can it be leaderless if it's citizen-led? In other words, ang ibig sabihin nun, we are all leaders and we are all going to fight this. Puro ito mga individual na kailangang magsabi lang na ulain talaga, tanggalin ang pork barrel. Sawang-sawa na tayo sa pagnanakaw nila. Nakahanap naman ng kakampi ang taong bayan sa lider ng simbahan. Sorpresang dumating si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Hindi raw alam ng mga nasa likod ng pagkilos na dadating ang kardinal. Matatanda ang naluha noon si Tagle nang ipahayag ang dismay at lungkot sa pagbalsa ng pork barrel sa halip na mapunta ito sa mga nangangailangan. Umaga po, magandang umaga. Sa kanyang talumpati, bagaman hindi binanggit ni Cardinal Tagle ang salitang pork barrel, sinabi niyang panahon na para makinig sa pulso ng taong bayan. Inaanyayahan ko po ang lahat na atin pong tingnan, dinggin at mahalin ang mga dukha at naghihirap bilang mga tunay nating kapwa at kapatid. Atin din pong damahin ang tibok ng puso ng ating bayan. At ito ang tibok ng puso ng publiko. Ang Pilipinas! Tuloy-tuloy! Magandang tulong! Palakpak! Sigaw! Ano ba ang kulay natin? Ano ba ang samahan natin? Isa tayo! Isang bayan! Isang boses! Isang lahi! Jessica, kung may natamo man daw ang pagkilos ngayong araw, bukod dun sa pagpapahayag ng disgusto ng publiko doon sa pork barrel, ito yung maimulat yung kanilang mata na may kapangyarihan sila. Jessica. Joseph, from your vantage point kanina sa Luneta, what was the sense that you got? Kasi ang hirap i-gauge dahil maraming mga pocket groups na may kanya-kanyang paraan ng pagpoprotesta, di ba? Nasaksihan natin yan. So it's so hard to say kung merong collective na resolve itong mga iba't ibang mga grupo na nagtungo sa Luneta. Although doon sa grupo malapit sa grandstand kanina, I know they shouted na abolition to pork barrel, no? And then to what extent the sense that you got, to what extent kaya nila dadalhin itong kilos protesta na nangyari ngayon? Kasi
malinaw sa marami kong nakausap na ayaw nila, no, yung pork barrel in any form, kahit pa yung sinasabi ng Malacanang na revised form nito, no? Pero hanggang saan kaya ito aabot? Joseph? Jessica, alam mo kanina, nung bago tayo mag-cover ng, sinasabi kasi this is ang bida dito ay yung mga ordinaryong mamamayan. So, consciously, hinahanap ko talaga yung mga tao na hindi naman talaga lumalabas ng kanilang mga bahay para magkilos protesta unless galit na sila. At marami silang ganyan, no? Yung dalawang magkaibigan na medyo may edad na. Sabi nila, galing ba sila ng Quezon City at nalulungkot sila na ma-realize, no, na yung kanilang pera na ibinabayad na sana man lamang ay inilalaan daw doon sa ating mga kababayan na medyo less fortunate ay nananakaw na. So, yung at least doon sa mga nakausap ko na mga ordinaryong mamamayan, hindi naman nila gagawin ito kung hindi sila nasagad no? Ang ibig sabihin, nandun na sila sa punto na parang na-realize nila na parang sobra na yata yung nakikinig natin na mga impormasyon. At sinabi nga nung bata na nakausap mo na parang kahit mga samusmus na lang medyo bata pa silang mga pag-iisip, ay nare-realize nila na parang sandali, this has to stop. So, hanggang saan ang minimum ay yung i-abolish talaga yon, because naipakita naman na hindi nakakatulong, no? Pero kung ano yung magiging kapalit na sistema ay of course is up for us also to monitor, and the leadership kung titingnan natin kung makikinig doon sa ipinakita na pagkilos ngayong araw, Jessica. Okay, kasi the ball is now in Malacanang's court, no? Kung makikinig sila dun sa protesta today, no? Kaya lang on the other hand din, kung hindi kaya makinig ang Malacanang, ano ang fallback position nitong mga nagprotesta ngayon sa Luneta, given the fact that they're largely disorganized o unorganized? Okay. I'm sorry, unorganized. Siguro hindi unorganized, no? Parang hindi siguro centralized. Yes. Maybe that may be a proper term, no? Kasi parang may mga individuals talaga na walang organization. But as far as na-observe naman natin yung mga nasa likod din noong pagkilos, at meron namang step-by-step na proseso rin silang nasa isip, no? For example, kanina ay nagpaikot ng petition paper, no, to concretize, aside from of course yung nakita ngayon, na i-put yun in document form at i-petition yung gobyerno na ito yung gusto ng taong bayan, no? Isa yon sa mga konkretong pwedeng gawin ng mga dumalo dito at yung mga nasa likod nito. At ikalawa, alam mo ang sinasabi, this is just the start. Pag sinabi nilang this is just the start, ang ibig sabihin daw nun ay ito ay given na mulat na yung mga tao, ipagpatuloy, no, yung conversation. At I guess dun sa sense din ng mga nakausap mo, because they have that information, meron na silang nakikita para sa sarili nila na responsibilidad na bantayan yan. Hindi naman siguro sila magagalit sa isang bagay na hindi nila naiintindihan. So ngayon ay up for, of course, the public, no, na bantayan kung ano yung magiging next step. Ayaw natin ng lumang sistema. Tingnan natin kung uubra yung ipapalit na sistema na pinag-iisipan ng ating gobyerno, Jessica. Okay. Kasi may information ka bang nakuha kung may pag-uusap? I know si Gang Badoy told me kanina, no, ang dream daw niya sana after this protest rally ngayon sa Luneta, sana naman daw ay kausapin sila, no, si Secretary Abad daw sana. Kausapin sila and then tanungin sila, saan nyo ba gusto mapunta yung pork barrel? Alright. Nung nakausap natin si Secretary Butch Abad noong Friday, no, and we were discussing yung mechanics nung na iniisip nila na sistemang ipapalit dun sa old PDAF. Kasi ganito, very simply, kung pwede nating i-describe yung naiisip nila na proseso ng pagpapalit, no, ng ipapalit sa PDAF, ang mangyayari is that yung congressman or yung senator will propose yung projects, no, para sa kanilang constituents. Ibibigay yan sa Kongreso, pagdedebate yan sa Kongreso, kung approve, bibigyan ng budget. Ngayon, ang gusto ng DBM, kung talagang gustong bantayan daw ng publiko yung na nagagastos ng tama yung pera, ay doon pa lamang sa deliberasyon, doon sa budget deliberation sa Kamara, ay bantayan kung ano ba yung mga inihahain nitong mga kongresista nyo. At sa ilalim ng inisip nilang proseso, magiging very specific, no, yung proyekto. Hindi na yung makakakita tayo ng lump sum fund para sa mga financial assistance sa mga constituents. Dapat kung may programa ka or proyekto ka, sabihin school, saan yan, para saan, magkano. Ngayon, pagkatapos bigyan ng budget at wala yung school na yan sa inyong lugar, ay sandali, magtaka na kayo at magtanong na kayo, Jessica. Okay, hindi malinaw hanggang ngayon, Joseph, kung naabot yung
ano yung crowd estimate, no? Kasi kanina masyadong mababa yung binibigay ng pulis, tumaas konti. I think I heard na 400,000 yung maximum. Does it matter to those who spearheaded this protest rally na hindi sila umabot ng 1 million? Kasi after all, they built this march as the million people march to Luneta. March. Alam mo, even before this, even before today, no, August 26, ang sinasabi, tinatanong namin, baka hindi nyo kaya yung million. Sabi naman nila, 1 or 1 million. For as long as maipaparating sa administrasyon yung sentimiento ng ating sambayanan, kung ano yung nararamdaman nila sa pork barrel, enough na yon. Ngayon, sa ganyang sa ganitong klaseng pagkilos, ang tanong natin, narinig kaya yan ng ating pamahalaan? Obviously, this is a very loud call. So kung makikinig ang ating administrasyon, is nasa kanila nga yung bola. Jessica. Maraming salamat, Joseph Morong.